po yan, pero yan ngayon ay uumpisahan na niya. So, 4 characters po yan sa Bible na sa buhay po ni Abraham, ni Joseph, ni Solomon, tsaka ni Jesus. Yan po yung topic na napakahalaga po wag nating kalimutan o kaya wag nating puputulin yung series kasi po kasi yan mahaba-habang mahaba-habang pagtuturo ni Pastor. Pero dito po kami na bless sa mga turo ni Pastor. Dito po namin nalaman na ay ganun pala ang mamuhay ng masagana sa pamamagitan ng mga word of God na na i-apply lang po natin sa buhay natin. So, hindi na po natin patatagalin, si Pastor na po ang magkwento kung ano po yung tinuro sa amin at yung pong mga nandito ngayon, sit back and relax para po ma-eternalize ninyo kung ano po yung mga manggagaling na salita ng Panginoon mula kay Pastor Gray. Okay po, Pastor. Okay, thank you. Thank you, Kuya Eddie. At sa inyong lahat yan, sa grasya ng Panginoon ay binibigyan niya tayo ng oportunidad na makapag-aral ng salita sa pamamagitan ng ganitong klase ng technology. Biyaya ng Diyos yan dahil nakalagay din naman sa Daniel chapter 12 verse 4 na uunlad ang karunungan at kaalaman ng tao ay lalago. Kaya yan ay isa sa prophecy, mga 550 before Christ sinulat ni Daniel yan. Sa year 2000 pataas, yan ang naging katuparan na halos nagdodoble ang kaalaman ng tao every 2 weeks. Makikita ninyo na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, gusto kong meron tayong tagabasa ng scripture para nakakasabay tayo sa ating pag-aaral. Pwede rin kayo mag-take note. Kasi po isa sa pinakamahalagang lagi kong binabanggit ay tayo ay dapat ay teachable. Ang sabi ng Ecclesiastes 4:3, mas mabuti ang isang bata na kahit pa siya ay mahirap, pero siya ay nagpapaturo kaysa isang hari na mayaman na hindi tumatanggap ng payo. Sa chapter 4, verse 13, mababasa nyo diyan, nasa screen naman nating lahat, makikita nyo yung verse 13 ay Ecclesiastes 4:3, sorry. Ecclesiastes 4:13, tama. 4:13. Better is a poor and a wise child than an old and foolish king who will no more be admonished. Ibig sabihin, maigi ang dukha at pantas na bata kaysa matanda na mangmang na hari na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa. Kapag hindi na pala tumatanggap ng advice, ng teaching, ang isang tao, kahit pa siya hari, kahit pa powerful siya at mayaman, ay hindi na maikukumpara yan sa isang nagpapaturo. Ibig sabihin, ang magandang katangian ay ang pagiging teachable. Bilang manlalakbay dito sa mundo, patuloy ang pag-aaral, kaya kailangan tayo ay nagpapaturo. Si Jesus, ang tawag sa kanya sa Biblia ay guro. Mas maraming beses na tinatawag siya na guro. Kasi nga, kinikilala siyang guro ng mga disipulo. Basahin natin ang chapter 13, verse 13 ng aklat ng John. Pakibasa ngayon, Pastor Ates, kung pwedeng pakibasa ang John 13:13. Yan. John 13:13. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at hindi at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Yan, ako nga. Ibig sabihin, I am. Ako ay tinatawag ninyong guro at Panginoon, mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Pag tinawag pala natin si Jesus na guro, kinikilala natin siyang teacher ng ating kaluluwa, ay yun ay isang magandang katangian. Kaya dapat tayo ay laging nagpapaturo. Kasi ang kahulugan ng salitang disciple ay student. Ibig sabihin, estudyante handang magpaturo. Kaya nga, kailangan natin ang pagiging teachable. Sa ating Panginoon, siya ay nagpahayag sa ating pinag-aaralan sa John 8:39, pwedeng pakibasa. Ito ang pinakasentro ng verse natin sa Biblia sa kabuuan ng ating 21 session. Salitaan ni Jesus. Sa John chapter 8, verse 39, ipinahayag ni Jesus yan. John 8, verse 39, sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Yan, mapupunan nyo dyan, naka-red letter yan.
if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Ang salita ni Jesus, sabi niya, kung nagsasabi kayong kayo binhi ni Abraham, ay dapat ay ginagawa ninyo yung mga gawa ni Abraham. Dapat tinutularan nyo si Amang Abraham, like father, like son. Ibig sabihin, kung talagang nagsasabi kang binhi ka ni Abraham, dapat kahawig ka ng mga gawa ni Abraham. Kaya naman, makikita nyo sa ating pinag-aaralan, ay itinuturo tayo ni Jesus na pag-aralan natin si Amang Abraham. Kasi alam nyo, sa banal na kasulatan, si Jesus tinatawag na anak ni Abraham. At si Abraham ang kinikilalang ama na ng pananampalataya. Ipinakita ko sa inyo nung nakaraan na mula kay Adan hanggang kay Noah, 10 generation yon. Sa nalolooban ng 10 henerasyon mula kay Adan hanggang kay Noah, sumama na kaagad ang tao. Iisa na lang ang natirang matuwid at pinagawa ng Diyos ng malaking bangka at pinasakay doon, 8 ang naligtas. Lahat ay nasalanta ng malaking baha. Ang daigdig ay inapawan, ang pinakamataas na bundok, inapawan ng 45 feet o 15 yarda. Pinakamataas na taluktok ng bundok yon, inapawan. Ibig sabihin, mamamatay lahat dahil sa kasalanan. 10 generation lang yon. Nag-umpisa kay Noah, tapos sa 3 anak niya na si Sem, si Ham at saka si Japhet, saka mga manugang. At dumami uli ang tao after ng 10 generation, dumating na tong si Abraham. At si Abraham, sa panahon niya, mapupunan ninyo na ang mga tao sumama na naman. Kumikilala sila sa Diyos, pagkaraan ng ilang panahon, tinatalikuran nila ang Diyos. Si Abraham na lang ang natitira na kumikilala sa Diyos, kaya inihiwalay siya ng God, tinawag siya ng Panginoon. Kasi nga, yung kanyang tatay at nanay, ang kanyang tatay at saka lolo, ang lolo niya kasi ay si Nahor, ang kanyang tatay ay si Tare, tapos may kapatid din siya na ang pangalan ay Nahor, sumamba na sa Diyos-Diyosan. Yan ay nakakalungkot na kapahayagan ng Joshua, chapter 24, verse 1 and 2. Pakibasa nga, Pastor Atesyon. Nung inire-review na ni Joshua yung pagpasok nila sa Kanaan, dahil sa ipinahayag ang katayuan nitong si Abraham, kaya siya pinaalis. Sa aklat ng Joshua, chapter 24, last chapter yan, tapos verse 1 and 2 ng Joshua. Chapter 24. At pinisan ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Shechem. At tinawag ang mga matanda ng Israel at ang kanilang mga pangulo at ang kanilang mga hukom at ang kanilang mga pinuno at sila'y nagsiharap sa Diyos. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako roon ng ilog, sa dili ibat si Tare, na ama ni Abraham, at ama ni Nacor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Yan. Naglingkod sa ibang mga Diyos, itong si Abraham at saka si Nahor. Si Tare na tatay ni Abraham at saka si Nahor. Ibig sabihin, yung kanyang tatay mismo sumamba na sa Diyos-Diyosan. Alam niyo, ang lahing matuwid, nananalaytay yan kay Abraham. Pataas kay Seth. Di ba alam natin yon? Ipinakita ko sa inyo na ang unang nilikha ng Diyos sa tao ay si Adan. Pagkatapos ni Adan, ipinanganak ang matuwid itong si Cain at saka si Abel. Kaya lang, masama itong si Cain, pinatay niya si Abel. Kaya nawala ang lahing matuwid. Ngayon, nung 130 years old na itong si Adan, ipinanganak si Seth. Si Seth, siya ay naging anak niya si Enos, pagkatapos si Kainan, si Mahalel, si Jared, tapos si Enoch, si Lamech, si Methusalem, tapos si Lamech, si Noah. Ayan, 10 generation lang yon. Puro matutuwid yan. Kahit matutuwid na yung pinanggalingan, naubos yung lahing matuwid. Isa na lang ang natira si Noah. May 3 siyang anak, si Sem, si Ham, si Japhet. Masama itong si Ham, sinumpayan.
sinumpa ang anak niya si Kanaan. Kaya ang Kanaan, sinakop ng Israel yan. Anak yan ni Ham. Kasi nakita yung kahubaran nitong si Noah, ay ipinagsabi pa niya, wala siyang ginawang aksyon na takpan o koberan yung kanyang tatay. Kaya yan ay sinumpa ni Noah. Si Noah, pagkatapos ng paggunaw, ang ipinanganak naman niya ay si Sem. Si Sem, lahing matuwid yan. Tapos si Arphaxad, tapos si Sela, si Eber, si Paleg, si Reu, si Serug. Pagkatapos nun si Nahor, si Tare, tapos si Abraham. 10 generation din yun. Mapupunan nyo, lahat yun matuwid. Pero yung tatay ni Abraham, yung lolo niyang si Nahor, sumamba na sa ibang Diyos. Sabi ng Joshua chapter 24 verse 2. Ibig sabihin, mai-impluwensyahan siya dahil anak lang siya. Mas powerful pa rin kasi dati doon ang mga tatay. At umiidad yan ng mas matanda. Kailangan nilang mag-submit para magkaroon ng pagpapatuloy ang lahing matuwid dahil nalagot na nga dahil sa sumamba sa Diyos yan yung tatay niyang si Tare. Ang ginawa ng Diyos, inihiwalay niya itong si Abraham. Tinawag niya. Sabi niya, umalis ka dyan, Abraham, ikaw ay dadalhin ko, sasabihin ko na lang kung saan, pagpapalain kita, umalis ka. Nagbigay ang Diyos ng utos dito kay Abraham. Kaya si Abraham, sa pagsunod niya sa Diyos, pinagpala ang kanyang lahi. Ang sabi ng Diyos, Abraham, pagpapalain ko ang binhi mo, at sa pamgitan ng binhi mo, mapagpapala ang buong mundo. Ibig sabihin, ang blessing ng Diyos at pangako niya, mga kabayan, mga kapatid, ay para kay Abraham at sa kanyang lahi at sa lahat ng mga bansa. Ang magpala sa iyo, pagpapalain. Ang sumumpa sa iyo, susumpain. Kaya gayon na lamang yung pagmamahal ng ating Diyos kay Abraham dahil si Abraham naging masunurin. Alam nyo, isa sa paraan ng Diyos yung tinatawag na isolation. Yung i-isolate ka, minsan, kagaya nyo, nakaranas kayo ng isolation, dinala kayo sa ibang bansa kasi karamihan ng nakikinig sa atin ngayon ay talagang in-isolate ba sa kanyang comfort zone. Alam niyo yung comfort zone, yung doon ka lumaki, sanay ka doon sa lugar, kilala mo mga tao, pag may sakit ka, may mag-aalaga sa'yo, may pangangailangan ka, may lalapitan ka, comfort zone yun eh. Pero bigla kang aalisin, yun po ay isa sa pinakamahirap. Iniutos ng Diyos kay Amang Abraham yon. Kaya mapupunan ninyo sa ating pag-aaralan ngayon na 10 characteristic of Abraham, isa sa ating dapat na maintindihan kung gusto natin tayong pagpalain, kailangan nakakonekta tayo sa pagiging binhi ni Abraham. Pero ang pahayag ni Jesus sa John 8:39, kung kayo ay nagsasabing binhi nga kayo ni Abraham, dapat ninyong gayahin at ginagawa ang mga gawa ni Abraham. Malinaw yung ating pinag-aaralan. Kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Abraham. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay ni Abraham, ang may pinakamaraming pangalan ay kay Abraham. 308 times binanggit ang pangalan niya. Sa Old and New Testament, lagi ang nababanggit si Abraham. Father Abraham ang tawag. Kasi siya yung ama na isang taong naging masunurin at nanalig sa Panginoon. Pero inyo, nang umalis siya, nag-iisa lang siya. Isinama niya yung kanyang asawang si Sarah. Meron siyang anak-anakan kasi yung kanyang pamangkin, maagang namatay yung tatay, kapatid niya yon, kinuha niya itong si Lot. Isinama niya. Sumama naman tong si Lot. Kaya naglakbay si Abraham, si Sarah, at yung anak-anakan niya na si Lot. Kasi mahal niya yun eh. Mahal ni Abraham ang pamilya. Ayaw niyang iwanan ang kanyang tatay, ang kanyang lolo, ang kanyang angkan. Kaya lang inutusan siya ng Diyos. Ang sabi sa kanya ng Diyos, umalis ka. Alam niyo, minsan ang mga utos ng Diyos, mabigat yan. Pero kung tayo ay binhi ni Abraham, ginagaya natin si Abraham na dapat tayo maging masunurin. Kasi kapag tayo ay sumunod sa Diyos, ikabubuti natin yon. Pakibasa nga, Pastora Tess, ang Deuteronomy chapter 10, verse 13. Sa Deuteronomy 10:13, mapupunan nyo ang prinsipyo ng pagsunod. Deuteronomy 10:13, Apo. naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti.
Yan, malinaw yan ha, sa iyong ikabubuti. Lahat pala ng command ng God, ikabubuti natin. Pag may iniutos sa atin ang Diyos, meron siyang pangungusap sa atin, may maliit na tinig na nagpahayag sa atin ang God, sundin natin, ikabubuti natin yon. Halimbawa, magbasa ka ng Biblia, ikaw ay manalangin, makinig ka ng salita ng Diyos, mga pangungusap ng Lord yon, bukod yung mga detalyado pang ipinahahayag sa atin ng Diyos aktualan. At si Abraham ay nakapakinig sa Panginoon, sa tinig ng Diyos, na Abraham, umalis ka, pinag-aralan niya, ano kaya to, galing kaya kay God to, pero naging malinaw sa kanya, ang Diyos na nagpapahayag sa kanya, umalis siya. Alam niyo, mabigat yon. Kasi comfort zone, aalisan mo. Bakit siya pinalis? Kasi yung kanyang tatay sumamba na sa Diyos-Diyosan. Kung hindi siya umalis, mahahawahan siya. Kaya siya umalis. Masunurin siya. Ano ang pinag-uusapan nating katangian ni Abraham ngayong araw na to? Yung unang first session natin, ang number one characteristic ni Abraham, si Abraham ay obedience. Siya ay masunurin, obedient siya kay God. Kaya kailangan natin ang characteristic ng pagiging masunurin. Alam niyo, sabi ni Jesus, siguro mahal naman natin si Jesus Christ, di ba? Ang sabi ni Jesus sa John 14:15, basahin mo nga Pastor Ates po yun. John 14:15. Ano ang pahayag ni Jesus sa mga taong nagmamahal sa Kanya? Ano ang equivalent na totoong mahal natin si Jesus? John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Sabi ni Jesus, kung, alam niyo yung kung, conditional yan, yung if. Ikaw, sa iyo nakadepende kung mahal mo siya. Sabi ni Jesus, red letter, if you love me, keep my commandments. Kung totoong mahal niyo ako, dapat sinusunod niyo yung aking utos. Alam niyo, si Jesus, pag pinag-aralan natin ang kanyang mga salita na red letter, marami siyang iniutos. At iyon ay dapat tayo maging masunurin sa kanya kasi guru natin siya. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Luke 6:46, pakibasa nga ang Luke 6:46. Luke 6:46. Luke 6:46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Yan, red letter yan ha. Ang sabi ni Jesus, and why call me Lord, Lord, and do not, wala. Pinabasa ko lang dito sa scripture. Luke 6:46, ang sabi doon, and why call me Lord, Lord, and do not the things which I say. Ibig sabihin, bakit ninyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Di naman ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Kailangan pala pakikinggan natin yung salita ni Jesus pagkatapos gagawin natin. Kasi kapag hindi natin ginawa, wag na natin siyang tawagin Panginoon. Marami kasi mga tao, tawag ng Panginoon, Panginoon, puro pahingi. Puro pahingi, hindi pasunod. Puro hihingi lang, Lord, pahingi po nito, pahingi noon, pahingi nito, pahingi noon. Hindi na Panginoon pahingi noon na ang kanyang napapahayag lagi. Kaya pagka tayo ay naging puro pahingi kay Lord, hindi magandang katangian yon. Ang kailangan natin ay pagsunod. Sabi ni Jesus, huwag nyo na lang akong tawaging Lord kung hindi nyo naman sinusunod yung aking sinasalita. Huwag nyo na lang akong tawaging Panginoon kung ayaw nyo namang sumunod. Kasi ang may karapatan lang tumawag sa akin ng Panginoon ay yung sumusunod ng aking sinasabi. Kaya si Jesus mismo nagpahayag ang katangian ng pagiging masunurin ay napakahalaga para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Si Abraham ay masunurin kaya siya pinagpala ng Diyos. Babasahin na natin yung ating verse, Genesis 12:1-4. Tingnan natin ang Genesis chapter 12, verse 1-4 ng utusan ng Diyos si Abraham na umalis sa lugar. Diyan unang nabanggit ang pangalan ni Abraham nang siya'y utusan ng Diyos. Anong sabi ng Genesis 12:1-4? 12:1-4, sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain.
at patadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Verse 4, kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taong nang umalis sa Haran. Haran. Okay. Haran. Okay. 75 years old si Abram nang umalis sa lugar ng Haran. Mapupunan niyo yung verse 3 ha. Tayo kasi hindi lipi ni Abraham eh. Tayo ay ibang angkan. Ang sabi ng verse 3, nakalagay dyan, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. Kaya dapat hindi natin nilalait ang mga Hudyo. Ang lahi ni Abraham, ina-appreciate natin sila, nire-recognize natin sila. Mabuti na lang sa kasaysayan, naging blessing sa atin ang ating representative nung panahon na magkaroon ng botohan na kung papayagang gawing bansa ang Israel noong 1948 ay late itong si Carlos Romulo na Pilipino, nahuli yung boto niya ay tie. Ay di siya ang nag-break, kumampi siya na sige, gawing bansa ang Israel. Yun ang nag-break ng pagiging bansa kasi nagtay ang mga sa Middle East, majority sa kanilang mga bansa ayaw na gawin silang bigyan ng bansa, nakilalanin na bigyan ng lupain ang Israel. Mula 70 AD nung pinalaya sila ni Emperor Nero, winasak ang templo, nawalan na sila ng bansa, nagkalat sila sa buong mundo, ang tawag doon diaspora. Maraming napunta sa Germany, kaya yan, alam ko, naniniwala ko, kaya binless din yan, napunta ng Europe, napunta ng Amerika, marami silang kinater doon, nasa 6 na milyon, kaya binless din ng God. Alam niyo, ang blessing ng Diyos, nakapaloob sa pangako niya kay Abraham, ang magpala sa iyo, yung mga tumanggap sa kanila ng mga bansa, pinagpala. Sa atin, nahawahan tayo ng blessing kasi 120 mga Hudyo nung panahon noon na sila'y nag-migrate sa kanilang bansa ay umalis, nagkaroon ng diaspora, ay tinanggap natin sila na mag-migrate sila dito sa Pilipinas. Kaya may synagogue sa lugar ng Makati. Ang mga Hudyo, pinagpala talaga ng Diyos kasi pangako niya yan, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, susumpain ko din ang mga susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Pero yung verse 3 na yon. Kailangan palang pagpapala ay galing sa Diyos. Na ang pagpapalang yon ipinangako niya kay Abraham. Kaya tayo mapagpapala kapag tayo binhi ni Abraham. Pero nagiging binhi lang tayo ni Abraham pag nanalig tayo kay Kristo. Kasi lahat ng sa pananampalataya, binhi ni Abraham. Basahin natin ang Galatians chapter 3 verse 7, Pastor Rates, at saka 3:29 ng Galatia. Galatia ano pa? 3:7 3:7. Okay. at saka 3:29. 3:7. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Yan, pagka talaga may pananampalataya, mga binhi ni Abraham yan. Ano? Sige, verse 29. Tayo ay hentil ha. Ano tayo maging binhi ni Abraham? 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo may binhi ni Abraham, at ang mga tagapagmana ayon sa pangako. Yan, nagiging tagapagmana tayo ng ipinangako ng Diyos na pagpapala at pagpapalain lahat ng angkan basta tayo ay nanalig kay Kristo. If ye be Christ, then ye are Abraham's seed. Kung kayo'y binhi ni Kristo, kung kayo ay nakipag-isa kay Kristo, nanalig kay Kristo, kayo nga ay nagiging binhi na ni Abraham. Malinaw po yan sa Biblia, kahit Gentiles ang isang tao, pag nanalig kay Jesus, nagiging binhi siya ni Abraham. Kasama na siya sa pangako. Kaya pinakamahalagang blessing ay nanggaling sa Diyos. Paano matitiyak na galing sa Diyos yung pagpapalang iyong natanggap?
konekta ka kay Kristo para makonekta ka bilang binhi ni Abraham dahil si Abraham ang pinangakuan ng Diyos na mapagpapala ang lahat ng angkan sa lupa sa pamamagitan niya. Kaya mga kapatid, importante na maging binhi tayo ni Abraham. At nagiging binhi ni Abraham ang isang Gentiles o Hentil kapag nanalig kay Kristo. Dalawang klase lang ang lahi ng tao, Hudyo at saka Hentil. Si Abraham, ang lahi niya, yung mga Israelita, mga Hudyo yon. Makikita nyo naman, kahit i-search nyo sa internet, sa Google, sila ang pinakamayaman tao at nagtagumpay sa mundo. Sa Nobel Prize na nare-receive, sila ang majority. Ang person of the century, si Albert Einstein. Siya ang naka-invento ng ika-8 wonders of the world. Yung rule of 72. Kaya mapupunan nyo, yung 8 wonders of the world, paboritong puntahan, gustong marating at maranasan ng mga tao, ay dapat yan ay maintindihan natin. Isang Hudyo, si Albert Einstein, naka-invento ng atomic bomb na ibinagsak sa Nagasaki, Hiroshima. Ibig sabihin, talagang mahusay ito at magaling siya sa physics. Alam niya ang maraming mga bagay, kaya kinikilala siyang scientist ng mga scientists. Isang Hudyo yan. Naka-invento ng Google, si Larry Page sa si Sergey Brin. Mayayaman at mga powerful. Yung naka-invento ng Facebook, si Mark Elliott Zuckerberg, kapartner niya si Dustin Moskovitz. Kasi sila pagka gumawa ng negosyo, partner-partner yan. 2 is better than 1. Ina-apply nila yung nakalagay sa banal na kasulatan ng Ecclesiastes 4:9. Ibig sabihin, maging si Larry Ellison, Hudyo yan, si Warren Buffett, talagang mga Jewish, pinaunlad ng Panginoon, pinatunayan ng Diyos na ang binhi mo Abraham, pagpapalain, pinagpala ng Lord ang binhi ni Abraham. Kaya sabi ni Jesus, nang pumunta siya sa lupa, dumating ngayon ang kaligtasan sa bahay na ito, sapagkat siya'y binhi ni Abraham. Dapat magkaroon ng kagalingan ang babaeng ito kasi siya'y binhi ni Abraham. Ang blessing, ang salvation, ang deliverance, ang lahat ng mga pagpapala, ipinagkaloob ng Diyos sa mga binhi ni Abraham yan. Ngayon, tayo ay Gentile. Pag nanalig ka kay Kristo, magiging binhi ka ni Abraham. Bago ko ipagpatuloy yung ating pag-aaral, ipabasa ko muna, Pastor Ates, yung Galatians 3:13-14. Iyan kasi ang eksaktong talata para sa mga Hentil na dapat nating panghawakan. Galatians 3:13-14. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. 14. Upang sa mga Hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. May pangako kasi ang Espiritu. Nangako kasi ang Diyos kay Abraham. May daladalang kapangyarihan yon, yung pangako na yon. Ngayon, ang pangakong yon ay sa mga binhi lang ni Abraham. Pagpapalain ko ang binhi mo, Abraham. Ay hindi nga tayo Hudyo, tayo Hentil. Papaano yon? Gumawa ang Diyos ng paraan. Si Jesus ay nasumpa kasi nasusulat, sinusumpa ang bawat binitay sa punong kahoy. Para ang pagpapala ay dumaloy hanggang sa mga Hentil. Di ba yun na nakalagay dyan sa verse 14? Upang sa mga Hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham. Makape-penetrate pala ang blessing ng Diyos na nakakonektang ipinangako niya kay Abraham papunta sa Hentil dahil sa ginawa ni Kristo nung mapako siya sa krus, nung siya ay bitayin sa punong kahoy. Bakit? Kasi yung sumpang ginawa kay Jesus ay isang uri ng kamatayan na iginagawad sa mga taong makasalanan. Ang tawag doon ay death penalty. Ang death penalty nila, ipapako ka sa krus, ihahang ka sa puno. At yun ay tinubos ni Jesus tayo bilang mga Hentil. Iyon ang parusa sa Gentile. Sa mga Hudyo kasi ang parusa ay stone to death. Sa mga Hentil, crucifixion. Ibig sabihin, ginawa na Jesus ang crucifixion para madamay ang mga Hentil na matubos sa pagkakasala. Kaya naman, kapag ang isang tao buong pusong nanalig kay Kristo, ginawa niyang hari at kinilalang Panginoon si Jesus, pinapasok niya sa kanyang buhay,
na siya na ang kanyang susundin at paglilingkuran, nagiging binhi siya ni Abraham at kalakip na siya sa pangako ng Panginoon. Yan ang itinuturo ng kabuuan ng Biblia. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo na ang pagsunod ni Abraham ay naging pagpapala sa ating lahat. Makikita nyo, umalis siya sa lugar ng Ur ng Kaldian at siya ay umalis doon ng may pananampalataya na hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos, pinagpalang totoo si Abraham. Basahin niyo ang 13:2 ng aklat ng Genesis 13:2. Genesis 13:2. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop at sa pilak at sa ginto. 13:2 po. Opo, tama yan. Mayaman si Abraham sa lahat ng hayop, sa pilak, sa ginto. Yan, binasa na natin yan noong nakaraan. Pinayaman siya ng Panginoon, pinagpala siya. At mapupunan nyo, noong siya'y utusan ng Diyos na ihandog si Isaac sa chapter 22, tingnan nyo nga ang inyong Bible, sa Genesis chapter 22. Yan. Verse 2. Pakibasa nga, Pastor Ates. 22:2. At kanilang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moria. At ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Yan. Pagka pinag-aralan yan, hindi siya tumanggi. Talagang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sabi ng banal na kasulatan ay sinabi sa kanya ng Panginoon. Sa verse 16, Pastor Ates, tingnan nyo nga po. 22:16. Opo. At sinabi sa aking sarili, ay sumumpa ako anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Diretso po. 17, nasa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ang iyong binhi, ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. 18. Pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. O makinig kayo ha, verse 18. Karugtong diyan ang lahat ng bansa sa lupa. Ethnic group of people ang tinutukoy dyan. Lahat ng uri ng tao. Sabi dyan, at pagpapalain sa iyong binhi. Singular po yun, yung binhi ha. Ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Bibigyan ko lang kayo ng malinaw na pagkaunawa sa ating pinag-uusapan. Si Abraham po ay napakamasunurin. Hindi lamang umalis siya sa comfort zone niya. Alam niyo, minsan ang iuutos ng Diyos mahirap. Hindi siya madali. Medyo mabigat. May presyo. Merong bigat na desisyong gagawin ka, hindi laging madali ang kanyang ipauutos sa atin. Minsan nga, ang ipagagawa niya, yung ayaw mo eh. At minsan ang ipapagawa niya, yung gusto mo din. Yung gusto, paliwanag ko sa inyo, yung ayaw niya na makaalis sa comfort zone niya, yun ay pinaggawa sa kanya. Mahirap kasi yun. Pupunta ka sa hindi mo alam na lugar, ang hirap nun. Ayaw mo nun. Gusto mo may kasama ka, medyo safe ka agad, sigurista tayo eh. Ayaw mo nun, pero yun ang ipinagawa sa kanya. Ano naman yung gustong-gusto niya? Gustong-gusto niya yung kanyang anak, mahal na mahal niya. Pero yung mahal na mahal niya, yun ang ipinagawa sa kanya. Ialay mo yung iyong anak. Alam nyo, minsan yung mga gustong-gusto natin, yun ang gusto ng Diyos na ibigay. Minsan kasi pag nagbibigay tayo, yung tira-tirahan, yung siguradong meron ka na munang natitira, meron na ako. Alimbaga dito ang pwedeng maibigay, yung mga labis. Pero ang Diyos, yung the best, ang gusto niya na ibigay ni Abraham. Abraham, nakita niya after 17 years, 100 years old na si Abraham nang ipanganak si Isaac. 25 years niyang inintay yung pangako. 75 years old siya nang tawagin nang dumating yung pangako na pararamihin kong binhi pero wala siyang anak. 100 years old na siya.
Nung 17 years old na si Isaac, sabi ng Diyos, Abraham, ialay mo. Nakita ni Lord, laging kinecare, mahal na mahal niya si Isaac, nandun nakapokus ang kanyang sarili. Sabi ng Lord, ibigay mo yan, yung mahal na mahal mo. Kinuha ni Lord yun, kinukuha niya. Ialay mo yan sa bundok ng Moriah. Alam niyo ang sagot ni Abraham? Yes, Lord. Ang sabi nga sa English, God cannot accept our yes until we prove it. Hindi tinatanggap ng Diyos yung oo mo hanggat hindi mo napatutunayan. Pinatunayan ni Abraham yun. At yun ay walang atubili na ibinigay niya ang kanyang anak, ihahandog niya. Alam niyo, sabi ko nga, ang paghahandog ay masama yun, yung papatayin mo eh. Pero bakit ipinautos ng Diyos yun, ano? Alam niyo ba sa panahon ng Biblia, sa panahon ni Abraham, yung iba hindi nga tunay na Diyos, grabe sila maghandog. Ang makasalubong ko, papatayin ko, manalo lang ako sa labanan, pag uwi ko, yun ang papatayin ko para handog ko sa aking Diyos. Nanunumpa pa ng ganoon. Kung yung mga ibang tao, makita nyo, matindi magsakripisyo, wala pang pagkakilala sa Diyos yun. Ang ipinaglalaban nila ay mga ideolohiya na halos mamundok, labanan ng gobyerno o kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa nilang sakripisyo, hindi pa para sa Diyos yun, para sa bayan pa lang nagagawa nilang mag-sacrifice. How much more? Yung totoong mga anak ng Diyos, dapat mas matindi ang sacrifices natin na talagang mahal na mahal talaga natin ang ating tunay na Diyos. At napatunayan ni Abraham yun, inihandog niya, handa niyang patayin, pero ang Diyos mabuti, pinigilan siya ng anghel ng Diyos, huwag mong itulayan, napatunayan ko na mahal mo ako. Ibig sabihin, napatunayan mo na rin sa iyong sarili na mas mahal mo ako. Alam niyo, importante yan. Nang sabi ng Panginoon, pagpapalain sa iyo dahil ginawa mo yan, pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ano ang word na makikita nyo dyan? Mapagpapala lang tayo pag tayo ay masunurin. Kasi si Abraham na ating ama ay masunurin. Ano ang sabi ni Jesus sa John 8:39? Kung kayo'y binhi ni Abraham, ginagaya nyo si amang Abraham. Mga kapatid, kailangan nating maging masunurin. Pag hindi tayo naging masunurin, magagalit si Lord sa atin. Kasi ayaw niya ng masubayin. Bibigyan ko kayo ng sample ha. Sa kasaysayan ng kabuuan ng Biblia, systematic tong ating pinag-aaralan. Merong word na ginamit na obedience is better than secret love. Basahin nyo nga yan, Pastor Ates, sa aklat ng Samuel, chapter 15, 1 Samuel 15, 32 and 33. 1 Samuel 15, 32, 33. Diyan sa aklat ng 1 Samuel 15, 32 to 33, may ipinahayag ang Diyos diyan. At ito ay mahalaga na intindihan nyo kasi ang Lord ay galit sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. 15, 33, 32. Yan. Pakibasa nga po. Pastor Ates? Nakamute kayo, nakamute. Nakamute kayo, nakamute. Pastor, wala. Nakamute kayo. Nakamute po kayo mga sandali lang. Mga pastora, pakiano mo na lang. Yan. Okay Yan. na po. Okay na po. Sige. Verse 32. Okay, verse 32. Nang magkagayoy sinabi ni Samuel, dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amalesita. At masayang naparoon si Agag sa kanya. At sinabi ni Agag, tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. At sinabi ni Samuel, kung paanong niwalan ng anak ng iyong tabak ang mga babae, ay magiging gayon ang iyong ina na mawawala ng anak sa gitna ng mga babae. At pinagputol ni Samuel si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal.
Tama po ba? Alam Nay? niya, tama po yan. Ang unang chinap-chap sa record ng Biblia ay si Agag, hari ng Amalek. Sino ang gumawa nun? Si Samuel. Si Samuel po ay pinakakinikilalang mula bata pa, di ba, inihandog siya sa Panginoon. Tandaan niyo yun, yung kanyang nanay na si Ana, na hindi magkaanak, tapos inihandog nila kay Lord. Nakikipag-usap ang Diyos kay Samuel bata pa lang. Alam nyo, ang mga Israelita, meron silang tinatawag na tabernakulo, meron yung tinatawag na holy place, holy of holies, merong holy ground. Yung holy ground, pinakalabas yun. Yung loob, holy place. Yung kaloob-looban, kabanal-banalan dako, may harang yon na tela, na iyon ay ang kapal ay 2 feet na mga balat ng hayop. Napakakapal nun. Walang uri ng sandata na lalampas doon. Itak, baril, kasi yun ay Wala yata ang signal si Pastor. Wala signal niya, sir. Mukha... Pastora, Nawala. Hintayin natin. message nyo nga ho. Nawala ng signal. Wait lang natin ha. Baka iaanohin. Ito lang. Okay pa, Pastor. Salamat. Baka pinutol ni Satan yung linya. Dami na daw eh. Oh. Ang dami nakikinig eh. Nakikinig eh. Ito nasa loob pa ba siya? Nasa loob pa? Nalaglag. Participants po, ganito. Nalaglag. Nandyan pa eh. Kailangan natin. Nandito po siya, okay. Pero siya ay naka-mute. Nakakon ho. Ito ha. Ano natin? Okay, ano natin siya? Aston. Wala. Pastor Greg, paki-mute na lang po, unmute. Pastor, pa-mute. Pastor. Okay. Wala siyang sound ano. nawala, ano? Yan. Ayan. Ano po? Ayan, salamat. Nakabalik kayo. Ba't kaya naputol? Ba't kaya naputol, ano? Baka ginagalaw ni Excited. Satan. Baka ginagalaw ni Satan yung linya. Okay lang. Okay, itutuloy ko ha, makinig kayo mabuti. Kasi ang Diyos ang nagpagawa ng templo at yun ay pattern sa langit. Meron niyang holy place, holy ground, ang unang holy ground, holy place, holy of holies. Once a year, pinapasok yan ng high priest para humingi ng tawad sa kabuuan ng bayan. Once a year. Tulugan lamang ni Samuel yon. Tulugan niya lang yon. Samantalang doon, ang pumapasok, may tali ang paa. May bell ang kanyang laylayan ng damit para pagka tumutunog, ibig sabihin buhay pa. Kasi pag may kasalanan ka, patay. Pag pumasok sa Holy of Holies. Kaya yun ay may tali na. Kapag ka hindi na tumutunog yung bell sa laylayan ng paa, ay yun ay patay na. Hindi lang ako makapagpakita sa inyo ng picture eh. Kasi kailangan wala kang kasalanan. Ay ang mga priest, gagawa sila para matakpan ang kasalanan nila, magpapatay sila ng tupa para sa kanilang sarili, hingi sila ng tawad, susundin nila lahat ng instruction ng God. At pag nagawa nila yon, makakapasok sila doon, makakapaghandog sila para sa kapatawaran ng buong bayan. Once a year ginagawa yon. Kaya yung bawat mga Hudyo may dalang tupa, baka pagpupunta ng templo once a year para yung kasalanan nila matakpan. Tapos as a whole, papasok sa Holy of Holies, patatakpan. Tuwing Pasko ng mga Hudyo, nagpapatay sila ng tupa. Kaya si Jesus nang patayin, Pasko ng mga Hudyo. Ayan po, connected lahat yan. Si Jesus ang tunay na Passover Lamb. Ngayon, tingnan niyo mabuti ha para makita ninyo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yang lugar na yan ay tulugan lang. Yan natutulog si Samuel. Bata pa lang siya. Pero makikita niyo sa Biblia, siya ang unang na-record na nag-chop-chop. Alam niyo yung chop-chop? Tinadtad ng pinong-pino itong si Agag. Makinig kayo mabuti ha. Bakit ganun kagalit meron ang Diyos na nakalagay sa puso ni Samuel? Papakita ko sa inyo, nang lumabas ang bansang Israel, di ba naalipin sila sa Egypt? Dahil sa sila ay inalipin ni Paraon,
dahil hindi na kinilala yung kabayanihan ni Joseph na nagligtas sa kanila, pagkaraan ng maraming panahon, 400 years, dumami sila, nasa 600,000 lalaki pa lamang na ang edad ay 21 years old pataas. Lalaki pa lang yun, 600,000 na. Ang dami nila. After 400 years lang yun, pinadami sila ng Panginoon. Pinagpala sila. Natakot yung haring paraon na sila ay, sabihin na nating, baka pagka nilusob sila, kumampi sa kalaban, ang ginawa nilang alipin. Inalipin nila ng 400 years. After 400 years, pinadalhan ng Lord ng mga salot, nakaalis sila. Nung aalis sila, kailangan nilang magpatay ng tupa, ng baka, ilalagay sa hampa ng pinto nila, para pagdaan ng anghel ng kamatayan, ay hindi sila mamatay. Kasi may dugo, lalampasan sila. Passover lamb. Ibig sabihin, magpapas over yung mag-o-over sa kanila, magpapas yung angel of death. Kasi may dugo sila ng hayop na inilagay nila sa hamba ng kanilang mga pintuan. Yun ang katotohanan nun, type of Christ yun. Pag mayroong kang wisik ng dugo ni Jesus, lalampasan ka ng kamatayan. Ngayon, nang lumabas sila, naglakad sila, na-corner sila, hinabol pa rin ni Paraon, pero bumuka ang dagat na pula at sila'y nakatawid, nagpuri sila sa Lord. Matatandaan niyo yan sa Ten Commandments. Pag nanood kayo at pag nagbasa kayo ng Exodus. Ngayon, nung lumabas na sila sa lupang pangako, nung papunta na sila sa lupang pangako, nakalampas na sila sa Egypt, nangamatay yung mga nakasakay sa karwahe, ni Paraon na mga sundalong umahabol, naglakbay sila papunta sa lupang pangako. Alam nyo, yung sa bandang mga hulihan, yung mga bata, yung mga mahihina, kapag ka naglakbay kasi yan, ang haba ng parade nila. Nasa 3 million kasi sila eh. Lalaki pa lang, 600,000 na, 21 years old pataas, na lumabas sa Egypt. Yun ang bilang. Accurate yun. Yung mga mabagal, matanda, buntis, baby, bata, may akay, mabagal yun, maliit ang hakbang ng bata. Ang alam niyo ang ginagawa dahil takot sila sa Israel, yung mga bandang hulihan, yung mga weakest, yung mga mahihina, yun ang pinapatay ng mga Amelisita. Amalek ang tawag doon. Doon nagalit ang Diyos. Kasi kung sino yung weakest, yun ang kanilang pinuntirya, yung walang kalaban-laban, bata, babae, matanda, yun ang pinapatay ng Amalek. Alam niyo sabi ng God? Pag kayo'y nakapunta na sa lupang pangako, huwag niyong kalilimutan ang ginawa ni Amalek. Ipaghihiganti ko kayo. Kasi ang sumumpa sa inyo, susumpahin ko. Papatayin niyo at uubusin niyo ang lahi ni Amalek. Makinig kayo mabuti ha. Utos ng Diyos yun. Naging hari si Saul. Inutusan ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel, patayin mo ang lahat ng lahi ni Amalek. Pagpunta nitong si Haring Saul, hindi niya pinatay. Ang utos, patayin lahat. Patayin na hayop. Ang sabi niya, hindi, matataba yung hayop, sayang, ihahandog ko na lang kay Lord. Kaya doon binanggit yung obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa katakot-takot na sakripisyo. Mahalaga yung sacrifices, mga pagbibigay, mahalaga yon, pero mas mahalaga ang pagsunod. Obedience is better than sacrifice. Makinig kayo mga kapatid. Ang ginawa ng Saul na ito, hindi niya yun ginawa. Sarili niya ang sinunod niya. Itinira niya pa yung hari, parang karangalan niya, o tinaw, premyo ko, buhay. Natalo ko si Agag. Pero pinanatili niyang buhay. Kaya nang dumating si Samuel, sabi niya, ano yung naririnig kong hiyawan at ng mga hayop? Alam niyo, yung kasalanan ni Saul na hindi pagsunod, ikinatanggal ng pagiging hari ni Saul. Hindi basta-basta yung susuway sa Panginoon. Pag itinuloy niyo ang pag-aaral sa kasaysayan, si Agag ay di buhay. Yung kanyang asawa nakatakas, buntis. Ipinanganak ang lahi ni Agag. Ang tawag doon, Agageo. Ang mga Agageo sa panahon ni Haring Aswero, matatandaan niyo si Haring Esther, si Reyna Esther, at si Mardocheo, pag pinag-aralan niyo ang Book of Esther, naandon may bumangon na magaling. Yun ay si Agag, si Agageo. Lahi ni Agag yun.
na ang purpose niya lang lipunin ang lahat ng mga Hudyo. Kaya nag-declare siya na patayin ang lahat ng Hudyo sa ganitong araw kasi sila'y mga masuway at hindi sumusunod. Pero makikita natin sa pagpe-pray na baliktad ang istorya. Ang nabitay ay si Haman na Agigeo. Ang lahi ni Haman ay Agigeo siya. Lahi ni Agag yun. Kaya nga kapag hindi mo pinatay yun, ikaw ang uubusin. Buti na lang nag-intercede, nag-fasting si Esther, si Mardocheo at lahing mga Hudyo. Nabaliktad yon. Ang nataas sa panunungkulan si Mardocheo, si Reyna Esther, ginawang Reyna at lahat ng sabihin niya, susundin ng hari. Ang puso ng hari napunta kay Esther, ang mind ng hari napunta kay Mardocheo. Kaya ng Diyos baliktarin. Pero dahil lang sa kagagawa ni Saul, kaya dumating yung lahi na uubos, na siya ipinanganak, ang purpose niya lang, ubusin ang lahi ng mga Hudyo. Iyon po ang nangyari. Kaya pag pinag-aralan nyo, 3 H yan, number 1 naging kalaban ng Israel. Si Haman, letter H, si Saddam Hussein, siyempre dati si Hitler. 3 Pero mapupunan nyo, talagang ang purpose nila, ubusin ang lahing Hudyo. Ilang milyon ang ipinapatay ni Hitler sa panahon ng Holocaust. Kaya mapupunan ninyo ang pagpapala ng Diyos at ang sumpa niya kapag ka masuwayin. Kaya galit na galit ang God sa lahi ni Amalek. Huwag kayong mag-iisip na, grabe naman tong si Samuel, siya pa ang gumawa nung chop-chop, siya ang unang nag-record na siya ang nag-chop-chop. Sa sobrang galit, tinartar niya yung katawan nitong si Agag kasi parang nilalait niya pa. Tapos na ang kapaitan ng kamatayan, nakaraan na hindi na ako dapat patay, tapos na. Hindi niya alam, mas matindi ang galit ng Diyos sa kanya dahil yung pinamumunuan niyang lahi, binura sa daigdig. Alam nyo, may mga lahing nabubura. Pero yung pagpapala kay Abraham, nanatili yan. Kaya gusto kong ipakita sa inyo, ang pagsunod po ay napakahalaga. Huwag nating babaliwalain kasi ito ay merong equivalent effect hanggang sa future generation natin. Sabi ko nga sa inyo, grabe ito, hindi niya inubos yung lahi ni Agag. Nanganak tuloy yung asawa ni Agag at nung ipanganak, ikukwento niya siyempre yan. Alam mo, tatay mo, tinadtad yan. Kaya ng mga Hudyo. Kaya si Haman, na isang Agigeo, ang purpose niya lang, ba't siya nabubuhay? Ubusin ang lahing mga Israelita, yung lahi ng Hudyo. Kaya, mga kapatid, tayo ay pinagpala ng Panginoon sa ating pag-aaral. Ang kailangan natin ay ang pagiging masunurin. Kung gusto nating maging pagpapala ay dumaloy sa atin, sunod lang tayo kay Lord. I-guide ka ng Lord sa mga taong makokonek ka. I-guide ka ng Lord sa instruction. Susundin mo lang siya. Ang Lord ay nangungusap, nagsasalita sa mga taong nakikinig at masunurin. Kaya mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos, doon ko muna putulin yung ating pag-aaral na ang ating pinag-aaralan na katangian ni Abraham number 1, masunurin. At nakita niya sa kabuuan ng Biblia ang pagsunod, may kalakip na pagpapala. Kapag sinusunod natin siya, ibe-bless tayo ng God. Basahin nga natin ang salita ni Jesus sa John 15:7. Tingnan nyo nga, Pastora Tess, ang John chapter 15. John 15:7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Yan, kapag nananatili tayo sa salita ni Jesus, sinusunod natin yon. Ano mang hingin natin, ibibigay sa atin ng God. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa word ni Jesus. Kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. Kaya sa pagkakataong ito, ang utos ni Jesus, kung kayo binhi ni Abraham, gagawin ninyo at gagayahin nyo ang mga ginawa ni Abraham. Si Abraham ay masunurin, kahit comfort zone, iniwan niya, sundin niya lang ang Lord. Kahit mahal na mahal niya, ibinigay niya ang kanyang anak. At sa pagsunod niyang yon, ang pangako ng Lord, mapagpapala ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya tayo, mabe-bless kapag tayo ay binhi ni Abraham. At magiging binhi tayo ni Abraham pag nakipag-isa tayo kay Kristo. Kasi sa sumpa ng kautusan, tinubos na tayo ni Christ. Kaya nasusulat, sinusumpa ang binitay sa punong kahoy para ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham dumaloy sa ating mga hentil.
ayon sa Espiritu. Yun po yung ating pinag-aralan ngayon, si Abraham ay masunurin. Next Saturday, loobin ng God, ay yung pangalawang katangian ni Abraham. Kaya mag-practice na tayo ng pagiging masunurin. Ano ba ang number 1 utos ni Jesus sa palagay niyo na dapat nating sundin? Subukan ko nga na tingnan ninyo ang Matthew 4:19, kung ano ang Matthew 4:17, unang utos ni Jesus. Matthew 4:17. Hmm? Matthew 4:17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Repent. Ibig sabihin, metanoy. Ibig sabihin niya, 180 degrees. Number 1 utos ni Lord yan. Kung mahal natin si Lord, susundin natin siya. Mag-repent na tayo. Kung may kasalanan tayong ginagawa, pagsisihan na natin, lumapit na tayo sa Panginoon. Patawarin mo na po ako. Magmula ngayon, ikaw na ang susundin ko sa aking buong buhay. Repent. Ang number 1 utos ni Lord, repent. Magsisi kayo. Pag tayo ay buong pusong nagsisi, tumalikod sa kasalanan, i-bless tayo ng God kasi sumusunod tayo sa salita ni Jesus. Word ni Jesus yan eh. Sample pa tayo ng isa pang utos ni Lord. Matthew chapter 26 verse 41. Pastor Tess, 41 ng Matthew chapter 26. 26:41. 26:41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may pag-ibig. Datapwat May ibig. Datapwat mahina ang laman. Ayan. Ang sabi ni Jesus, ano yan ha? Pautos yan. Di ba pag pautos dapat sundin? Yan ay red letter. Di ba mahal natin si Lord? Pag mahal natin si Lord, susundin natin siya. Ang sabi niya, repent. Pangalawa, watch and pray. Magbantay kayo't manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan, yung spirit daw natin, nung manalig tayo kay Lord na buhay yun, gusto nun lagi mag-pray. May ibig na gumawa ng spiritual na bagay. Pero ang laman, gusto niya kumain, matulog, mag-relax. Yan ang mga gusto lang ng laman, yung flesh. Pero yung spirit natin, gusto niya mga spiritual na bagay. Kaya ang turo ni Lord, maglaan kayo ng oras sa pananalangin at mga spiritual na bagay ang inyong pagpahalagan, hindi yung gusto ng inyong flesh, ng inyong laman. Utos yun. Pag mahal natin si Lord, susundin natin siya, mga kapatid. Pag masunurin tayo, kagaya tayo ni Abraham, pagpapalain tayo ng God. Sigurado ako doon. Kasi pangako ng Panginoon yon. Papakita ko sa inyo yung salita ni Lord na napakatotoo. Mismo sa aking buhay, na-experience ko yon sa grasya ng Lord. Ang sabi ng Panginoon ay ang mag-iwan ng bahay, ng lupa, ng anumang bagay dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng 100 times. Binanggit yan, hindi ko na iisa-isahin sa inyo, sa ibang pagkakataon na lang, pinatunayan ng Diyos yon. Kaya ng Diyos i-multiply sa 100 times ang lahat ng mga buong puso nating ipagkakalob sa Kanya pag galing talaga sa puso natin na iniutos ng Diyos. Kaya huwag kayo mag-aatubiling sumunod sa Panginoon kapag meron siyang iniuutos sa atin. Makinig lang tayo sa tinig niya. Lagi siyang nagsasalita at nagpapahayag. Kaya bilang mga binhi ni Abraham, gumagaya tayo sa gawa ni Abraham. Yun lamang muna, at kung meron kayong question, pwede kayong magtanong para tayo ay maliwanagan kasi masyadong malawak yung aking pagtuturo sa inyo. Ang gamit ko pong pagtuturo ay systematic theology. Ibig sabihin, kabuuan ng Biblia. Kaya medyo malawak siya, magmula sa umpisa hanggang dulo siya. Kaya medyo hindi ko ma-elaborate ng todo yon. Kaya kung meron kayong gustong linawin, maintindihan, pwede po kayong magtanong para sa ating lahat. Okay, number 1 pa lang yon. Pastor, Back to you, ma'am. maraming pong salamat. Talaga pong Purihin ng Diyos. habang nakikinig po kami ako sa inyo, paano po, talaga pong almost talaga as indirect doon sa sinasabi niyo doon sa puso niyo, talaga pong at lumalabas doon sa mouth niyo, talaga pong as in, ano yon, talagang memorize niyo lahat na
Paano niya nagagawa yun? No, talagang natatamaan ka eh. Ano? Biyaya ni Lord yun. Biyaya ni Lord ate. Kasi ako'y malilimutin eh. Malilimutin talaga ako sa totoo lang. Pero sa grasya, etong cellphone na to, nalimutan ko sa Galalan kaya binalikan ko pa. Nagpapatugtog ako doon. Nalimutan ko kasi naka-wifi. Naka-bluetooth doon sa speaker. Nalimutan ko. Kaya kailangan kong bumalik kaya medyo na-late ako ng kaunti. Pero ang totoo nun, ang Lord ang nagbibigay ng karunungan. Ang Diyos ang nagbibigay ng memory power. Ang Diyos ang nagbibigay niya. Talaga. Pero siyempre, kailangan din mag-aral. Kasi wala siyang ipapaalala pag hindi ka nag-aral. Halos ano na kasi ako, sa July 28, 1986 kasi ako, ay magte-34 years na ako kay Lord. Nang tanggapin ko ang Panginoon, July 28, 1986. Magmula noon, 34 years na ako nag-aaral ng Word of God. Kaya, siyempre, sa dami ko rin napakinggan, at saka sa pag-aaral ng Biblia na paulit-ulit, medyo na may memorize na siya. Biyaya ng Diyos yun. Ganun lang yun, biyaya talaga ng lahat. So, ang tao po pala, pag nawawala sa comfort zone niya, para pong talagang nanghihina siya. Pero dun sa pag-aaral niya, talaga pong, parang tayo, pag lumampos po tayo sa comfort zone natin, parang nanghihina tayo, natatakot. Kasi wala tayong sandigan. Parang ganun po yan. Totoo yun. Yeah, so ibig pong sabihin pala, kailangan talaga natin, kahit lumabas tayo sa comfort zone natin, we have to be strong. Ano ba, tanggapin natin yung ano ni Lord. So, maging tayo, power talaga na being strong dahil hindi tayo nag-iisa. Parang gano'n. Kasi natatakot ko eh. Ano po, sir? Ano po, Pastor? Parang... Ang tingin, di ba kayo mga nag-abroad, Kasi ako nag-abroad din, pero mag-tour. Yun ang kaibahan. Nag-tour lang pagka pumunta na ibang bansa. Mag-tutor kami, mag-cruise. Pero sa biyaya ng Lord, ano yan eh, sa inyo, pag umalis ka ng bansa, kalakas at kahinaan mo ang iyong mahal sa buhay na iniwan. Para bang kahinaan mo ang pamilya eh. Pero hindi ng kalakasan mo, yun din na nagbibigay siya ng sipag, lakas. Pero nado din talagang kahinaan mo pag nagsabi na sila, talagang basag na rin puso mo. Kakaiba ang Lord eh. Parang ano yan, talagang sabi nga doon sa isang pahayag, mula nung kayo ay naging close, naging open kayo sa isa't isa. Medyo kakaiba, no? Mula nung maging close sa isa't isa, naging open sa isa't isa. Close, open, Kaya makikita nyo yung word. Kalakasan ninyo ang inyong pamilya na iniwan, pero kahinaan nyo rin sila. Ganun talaga eh. Biyaya ng Diyos yun. Maraming po salamat, Pastor. Okay, baka po... May ibig sabihin niyo baka may question. May ibig sabihin yung inyong sinabi. Ibig sabihin yung mga nakikinig dapat lalong sumabay sa atin. Para matuto. Okay pa ba tayo? Okay pa ba tayo? Ayun pa ay patikim lang pa ni Pastor 'yon. Patikim ni Pastor 'yon at sa buhay po ni Abraham, 10 characters po niya ang tatalakayin ni Pastor at ito iisa-isahin ko para masubaybayan natin Una nga po yung tinapos niya ngayon ay yung pagiging obedient, masunurin. Tapos ay ang susunod niyang tatalakayin diyan ay yung unselfish, hindi siya makasarili. Ang pangatlo naman ay devoted siya, mapagsamba. Tapos yung 4, yung gustong-gusto ko, risk taker, fearless. Fearless yan. Laban. Fearless. Hindi matindi yan. Oo. Tapos yung pang-5, title siya, binibigyan niya yung 10th ng kanyang income sa Panginoon. Yan yung isang susi rin sa tagumpay. Yung pang-6 naman, hindi siya nasusuhulan o incorruptible siya. Hindi siya pwedeng, alam mo yun, sa minsan ay mga under the table, hindi siya mabayaran. Dapat po yung pang-7, man of faith siya. Talagang grabe yung pananampalataya. Imagine mo, isasacrifice mo ang uniko iyo mong anak, para sa Panginoon. Yun, matinding pananampalataya yun. Ikaw ba, Mama Maricel, isasacrifice mo anak mo, palagay mo? Yan po yung pang-7, tapos yung pang-8, siya po ay hospitable. Siya ay kumbaga parang tayo mga Pilipino, 'di ba, napaka-hospitable natin. Ayun, kasama sa kanyang character yung hospitality,
Tapos yung pang-siyam, siya naman ay covenant keeper. Kumbaga kung ano po yung mga sinasabi ni Lord at ay tinutupad niya talaga. Kumbaga sinusunod niya, no? Tapos yung panghuli, ito yung panghuling tatalakay ni Pastor, man of prayer si Abraham. So natapos na ni Pastor yung una, 21 series pa ito, buhay pa lang po ni Abraham ito. Kaya ako'y natutuwa, Pastor, dahil nga po nung tinalakay ninyo ito sa amin, sa aming grupo, ay para baga akong nag-journey. Alam mo ba yung nag-journey ako doon sa panahon ni Abraham? Dahil yung kwento mo doon sa buhay ni Abraham, talagang parang nandun ako baga sa kalagayan ni Abraham. Ay, ganun palang buhay noon, panahon ni Abraham, ano? Kaya napakaganda po na matapos po natin itong 21 series na to dahil pagkatapos po nito, tiyak, darating na ang blessing sa inyo ni Lord. Yan. Pinakamaganda kasi Kuya Eddie na blessing ay galing talaga kay Lord eh. Oo, Kasi may pagpapala na galing talaga sa Diyos. Ang pagpapalang galing sa Diyos hindi nagdadagdag ng kabalistahan. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Oo. Kaya yan, kita nyo may blessing na si Pastor ay si Brother Edwin, may fish pan na yan sa Galalo, at si Pastora Marites. Blessing ni Lord yun. O sinong nagde-develop ay si Pastor mismo. Imagine mo yun, yung ating Claim na natin, Sir Eddie. siya mismo ang mismo ang nagde-develop nung blessing na yon. Grabe yun. Tinuruan na tayo at siya pa ang ginagawa nating tagapamahalan. Ano lang yan? Kaya nga po, blessing ang tawag doon. Double blessing po yun. Double blessing po Double yun. blessing. Praise God. Yan, baka may mga Kami tanong nasusunod, sila. Pastor, Baka may na question mag-bless. kayo. Baka may question kayo. Mga naka-raise hands po ba magtatanong? Go ahead. Unmute nyo lang po, unmute nyo lang. Okay na po. Ini-imagine ko, Pastor, pag kami umuwi, pagkatapos mag-aral, break, ihaw muna tayo isda. Ihaw muna. Ang dami ng isda na, Kuya Danilo. Ang lalaki na ng isda mo. Ang lakas kumain. Praise God. Excited na kami. Blessing ni Lord yan, Pastor. Yan yung kumbaga yun yung result ng pagtuturo niyo sa amin. Kumbaga nag-manifest din sa aming mga buhay. Kaya salamat sa inyo dahil grabe po talaga yung naging impact ng inyong pagtuturo sa amin. Purihin ng Diyos. Isa sa pinakamahalaga kasi yan. Yung mula sa wala, pwede magkaroon. Walang kwenta, nagkakaroon ng value. Tayo, walang kwenta in the sight of men, pero may value tayo in the sight of God. Napakalaki, napakataas. At saka po, Pastor, ay nasa atin ang desisyon, no? Araw-araw tayo ay pwede magdesisyon, no? Dapat lang nasa tama. Ang aming kasing desisyon ay makinig sa inyo, sumama sa inyo, at inopen yung buhay namin sa inyo na tayo magkakasama. Yun po yung naging resulta sa amin na natuto kami at namulat kami na lalong magtiwala at manalig sa Panginoon. And then naging masaya kami dahil nakita namin ang totoo ng mga tao. Kasi kung hindi namin pinagdesisyonan na sumama sa inyo at makinig, ay baka kami ay wala dito. Hindi kami ganito. Kasi blessing ho talaga na kayo dumating sa buhay namin. At yun nga, nabuksan yung mission. Palaki kasi ng palaki ang mission. Dati, Thursday lang tayo nag-aaral. Ay nag-usap na kami ni Pastor Pastor Marites, ni Brother Eddie. Ay bigyan natin ng time na more na tayo mag-aral. Lalo, noon pa naman, sinabi namin na dadagdagan namin yung mga aral about sa worship God. Ay ito yung gusto ng grupo na unahin para makatulong sa lahat. At yun nga po, blessing sa atin. At hindi lang kami ang nakakapakinig ngayon, kundi marami na tayong makasama. Kasi nga, dito nagsisimula ang blessing na tayo matuto kilalanin at magtiwala sa Panginoon. And then, hindi na mahirap ang ating magiging buhay dahil ang bahala na ang Panginoon. Kasi natuto tayong maniwala at magtiwala at manalig sa Panginoon. And then ang Panginoon naman ay siya ay napakabait at tapat sa atin na kung ano yung ating mga kailangan at hinihiling ay ibibigay niya. Kasi nakikita niya ang puso natin. Basta mag-stay lang tayo na mag-aral, katulad nito, tayo pagpapalain. Yun ang
Yun ang blessing. Tama. Amen. So, bali po ang naging topic natin for today ay yung po yung the life of Abraham. Tama po, Pastor Greg? Unang karakteristik ni Abraham ay ang pagiging masunurin. Kung bakit natin yan pinag-aralan, kasi sinusunod natin si Jesus yung salita niya. Yung salita ni Jesus, kung tunay kayong binhi ni Abraham, ginagaya niyo si Amang Abraham. Ibig sabihin, ang pinakamatatag kasing salita ay salita ni Jesus. Lagi kong binabanggit sa inyo yon, Christ word. Kaya doon sa Christ teaching ni Lord na dapat ginagaya niya si Amang Abraham, kaya tayo pumunta ng buhay ni Abraham. Na na-record ang buhay ni Abraham mula sa verse 12 ng chapter 12 ng Genesis hanggang chapter 50, 39 chapter, patungkol lahat kay Abraham at sa lahi. Actually, hanggang Revelation, lahi ni Abraham ang pinag-uusapan. Yun ang focus ng kabuuan ng Biblia, mga binhi ni Abraham. Praise God. Wala nang tanong? Wala na kayang question? Praise God. Naka-lockdown pa rin kayo sa Europe, di ba? Sana sa Italy. Naka-lockdown pa rin. Wala naman siguro kayong lakad o pupuntahan. Wala naman ho sa bahay. Pastor, maghapong training kami pag Sabado dahil yung problema na tanggap namin ay sinishare din namin sa mga kapwa natin OFW kasi dumating po yung blessing sa amin nung panahon ng lockdown. Yan yung lagi kong sinasabi, parang mana po yan na pinadala sa amin. Kaya kasi nagtuturo din ako sa mga bilangguan. Minsan pagka nagpahayag kami doon, gusto niyo pa ba ng Word of God? Ay baka naman kayo may lakad kasi. Ay nagtatawanan sila at wala silang lakad, gawa ng nakabilanggo nga. Nakakulong. Pero praise God, at least ang biyaya ng Lord ay very teachable kayo sa salita ng Panginoon. At ulit-ulitin nyo kasi malawak yung ating pinag-usapan. Pwede nyo basahin ang Book of Esther para maintindihan nyo yung lahi ni Agag. Gigeyo siya ang lahi ni Haman. Yung gustong pumatay sa isa. Yan ay naging lahi ni Agag. Yung chinapchap, si Haman yon, si Haman. Maricel, may mga naka-blue, baka magtatanong. Naka-record. Naka-record naman po ito. Oo, praise God. Lalagay na lang sa YouTube. Meron kayong tanong? Wala na. Anong tanong, Mama Maricel? O baka po doon sa ating mga kasamahan ay meron silang naranasan sa buhay na pinagpala sila ng Panginoon, magpatutuo po sila, pwede po na gumalaw ang Panginoon sa kanilang buhay para ma-share sa atin. Pwede rin po kayo magpatutuo. I-unmute daw para makapagsalita ang iba. Nakalagay. 5 minutes na pa totoo. Sabi naka-unmute na pwede na silang mag-unmute. Naka-lock kasi para hindi po natin. Pwede po kayong Bro, pwede mo nang patayin yung yung record. Okay na yun. Ma'am Corazon, go ahead po, Ma'am Corazon Rivera. Yan. Pastor, hindi po ako nag-request. Nakikinig lang ako. Okay po kasi may wait. Okay. Nakikinig ako. Thank you po. Okay po, Ma'am Corazon. Okay. Si Ma'am Gina Padilla. Ma'am Gina. kung ayaw nilang magtanong, magpatotoo, magparapol muna tayo. Mamaya tayo tatanungin dito, patay tayo. Stop magtanong kayo sasagot. Yan. Sandali lang last po to ha. Ma'am, Sir, Mr. po to, micro? Pakilagay naman po ng name natin. Baka naman micro talaga yung pangalan. Pakilagay naman ninyo yung pangalan niyo. Hindi yung pangalan ko? Micro? Nag-erase na po sila. Yun. Ma'am Gina Padilla? Ano naman? Wala. Okay. Parapol tayo, sis, ng 5. Oh, wow. Pakisilista mo lang,
Okay. Maglista mo lang. Pwede pong mag-request, Sir Danny. Pwede po ni Pastor Greg siya po yung pumili ng close na lang po yung eyes natin niya sa participants. Siya yung pipili po. Anong pipiliin? Hindi ko alam. Mananalo. May parapol po. Ayan. Sir Danny. May number ba yan? May number? So, Kayo na lang po, Pastor, ang bumilang at ikaw na lang ang mag-interpret. Ako na lang po mag-scroll. yan. Sige pa. Pipi. Gano'n eh. Mag-scroll po ako. Okay. Hindi ko maintindihan. Anong gagawin ko? Bibilang ng... Ng 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Sige. Stop. You like that. Sige, ano na? Umpisa na ba? Opo. Okay. Keep watching po. 1, 2, 3, stop. Ano nangyari? Inserto. Ano ba ito ang apelyido nito? Michelle. Si Michelle. Michelle Yencherto. Okay. Congratulations! Congratulations po. Open. Wow, grabe. Bilis Yan, ah. paki-unmute po, Ma'am Michelle. Alam ko kay Pastor Jimmy yan sa Amerika yan. Sa US. Wow, Hello congratulations. po. Yan, si Ma'am Michelle. Salamat po sa Congratulations po. Diyos. Message niyo po ako doon sa Danny De Los Reyes po para may bigay sa inyo yung gift code ng Mixter. Thank you, Lord. Thank you. Congratulations po. Thank you rin po. Pakisulat mo, Sister Marisol. Copy, sir. Okay, po. Sige. Michelle, sir. Bilang Thank you uli po. kayo, Pastor. Pastor Greg, bilang uli kayo. Sige. 1, 2, 3, stop. Sandali. Esterlita Aba! Piscator. Pescador. Ayan. Congratulations! Grabe. Sana all. Makakapaglaro na. Ma'am Estelita, paki-unmute po. Okay, ang ating masipag na si Ma'am Estelita. Papaaraw, mapagabi. Yes po, good morning. Congratulations po. Maraming salamat po. Message Sir. niyo po ako. Message niyo po ako sa Danny De Los Reyes. Okay, sir. Okay, sir. Ma'am Estelita, share mo sa amin ha, pag naglalaro ka na ha. Yan. Yes. Open yung kagad para Ready to play na. pag tayo nagpalaro, pag tayo Okay. nagpalaro, makasama kayo sa tournament. Siyempre Yan. naman, okay. Papalaro tayo, may pa-premyo para Ang masaya. problema kaya hindi ko alam. Tuturo namin sa inyo, tuturo po namin. Okay. 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 Pangatlo Thank you po, so much. Pastor Greg. Pangatlo Sige. po. Okay. Okay, 1, 2, 3, stop. Gawin naman natin Ay, ako. Si Queenie. Na naman. Uli. Oh, Ma'am Queenie. Siya ba ito o may ibang Queenie? Dali lang. Wala. Siya lang ano. Ma'am Queenie, pakikuan pa, Bakit hindi ko siya makita, sir? Ayun. Kita mo na. Kaso Congratulations po. Congratulations. Kaso nakatulog. Pag Ano pa yan? eh, Dami natin natutunan. hindi makukuha. Nanalo pa. Yun, Where congratulations are you, po. Ma'am Queenie? Hindi kita makita. Kayo ba yung nabunot ng isang gabi, ng isang araw? Yes, sir. Naku, 2 na ang ibibigay ko sa inyo. May pamigay na kayo sa pamangkit niyo. Salamat po. Message niyo lang po ako ha. Meron Swerte. Oh, Yes, swerte. sir. Grabe. Team Hong Kong yan. Team Hong Kong. Team Ah, Hong Kong. grabe, nakapag-aral na, natuto na, mayroon pang panalo. Grabe ang blessing. Praise God. Kaya nga, sir. Ayan, mamaya ibibigay ko sa inyo. Okay, Pang-apat tawagin po ito, na. pang-apat. Pastor. Pang-apat. Basta game. mo kaya po 1 to 5. Sige. 1 to 5 daw. Sige. 1 to 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Kami ni Sir. Ako, si Kuya Vicente. Naman! Katalaki day, Sir Vicente. Kuya Vicente, taga-konto taga Pilipinas. Congratulations po. Congratulations po. Kaso nakatulog yata. Kuya, gising po kayo. Gising. Ayan, maaga pa. Ginedo. Ayan. Yan. Congratulations po. Ano pa siya sa akin eh.
Ay, congratulations po kuya. At kay aking bibigyan ng isang gift code para kayo ay makapaglaro sa Mixer. Salamat po. Congratulations. Thank you po, thank you. Message niyo po ako Daniel De Los Reyes po sa Messenger. Thank you po. Talagang kanina pa po siya ditong simula pa lang pag-open. Yan ko yung mga kon po yan, mga present lagi. Laging araw-araw po yung nandiyan sa training. Kaya yun po yung resulta. Pag matyaga, may blessing. Okay, at Okay. Last na po ito. Sir Rica, Sir Vicente, okay. 1 to 7 na, 1 to 7. Sige pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop! Ano kaya? Cheryl Ribancos. Sir Cyril! Yes! Congratulations. Si Cheryl. Parang kanto parang nag-message sa akin. Yes, sir. Sir Cyril! Ng video. Kasama, parang gusto niyang sumama doon sa ating Facebook Sir marketing. Cyril Rubangcos, marami pong salamat sa inyo doon sa Hindi po ginawa kayo? niyo po kanina. Ribancos. Opo. Thank you, Sir Cyril. Sir Cyril, pag may mensahe naman po dyan. Nag-open siya ng kwan. Ay, hindi natin siya marinig. Ay, wala. Ay, kwan po kayo. Wala kayo sound, kuya? Wala siyang audio. Pero naman siyang... Oo, naka-kwan naman siya. Ayaw. Bakit po niya? O, Hindi ganda na marinig. po, Kuya, Sir wala Cyril. po kayong kwan? Wala po kayong sound? Type na lang po. Yeah. In-mute naman niya. Wala pong sound. Pakikon pa. Hindi po namin marinig. May problem yung kanyang kwan. Okay, so ayan na lang po natin si Sir Cyril nagkaroon na po siya sa... Pakitype na lang po. Message nyo lang po ako. Hindi po namin kayo marinig. Hindi ko alam kung may problema po yung gadget ninyo. Okay. Paki-message na lang po dito at sa akin po Daniel De Los Reyes na messenger po para maibigay ko po sa inyo yung gift code. Okay, chat lang natin kasi sa Dani. Salamat po, salamat. Message ko na lang po kayo, hanapin ko na lang po sa kwan. Kung parang kausap ko ito para may video siya ipinasa rin sa akin. Gusto niya sa mama doon sa kwan. Sa Facebook marketing natin. Ayun, thank you very much po Pastor Greg at Okay. kayo po ay talagang malaking blessing po sa amin at yun po ay maging regular na po itong ating pag-aaral at yun po ay nakasalalay po din sa ating pinag-aaralan yung aming grupo. Kasi nga sabi ko nga ay sa team ay manatili tayo na magkakasama na mayroong natututunan lalong higit po diyan sa spiritual na buhay natin, sa mga spiritual motivation po. Kasi kung wala po yan, halimbawa tayo ay pagyamanin ng Panginoon ay para hindi sumala yung ating buhay. Kasi ang pera nga po ay minsan ay siya ang ay nagbibigay pa ng minsan pag hindi tama ang motibo sa pera ay palihis, hindi sa patuwid. Pero kung tayo may takot at kilala natin ng Panginoon, ay ang mangyayari naman ay i-share natin ng blessing at magiging masaya tayo dahil yung ating blessing ay pwedeng magamit sa tama. Tulong po ng Panginoon at udyok ng Banal Espiritu na ang mangyayari sa atin ay mayroong love, yung pagpapahalaga sa ating mga kapatid. Yun po yung mangyayari kasi yun po yung buhungan ng Banal Espiritu na tayo ay magkauna-unawaan dito, unawaan at respetuhan at sama-sama na masaya na para magkakapatid. Dito po kasi meron po nagme-message sa akin ay agang-aga pa lang na nasanay na sila sa Zoom na ganitong meeting ay sir ano po yung kwan ano po yung
schedule natin. Ano po yung ating pag-aaralan? Nasanay na sila, gigising sila ng umaga. Marami nagme-message. Ano po yung schedule natin ngayon? Sabi ko manawa ka ngayon, Saturday learning ngayon. Sabi ko, marami tayong pag-aaral. Siyempre, nandiyan na yung Bible Economics kay Pastor Greg. Yan ang ating isa sa importante. Maraming salamat din Kuya Danny sa opportunity, sa inyo na Kuya Eddie, Pastor Ate, sa lahat sa inyo dyan na binigyan ako ng opportunity na ma-share ang salita ng Diyos. God bless you at ako ay mag-exit Salamat muna din po sa inyo. at purihin ang Panginoon. Hayaan nyo, Pastor, kayo i-bless lalo ng Panginoon. Amen. Dahil Hindi, asahan nyo pa, lalaki pa yung ating project. Kasi Oo, yung ating sigurado yan. ay di ba may sinabi na po ako sa inyo, Pastor, noon pa. Nung bago pa tayo magsimula dito sa Crowd One, nung bago natin simulan yung village, di ba sinabi ko sa inyo, pag umuwi kami, tayo iikot, sasama ko kayo, tayo ay mangangaral at magtuturo Amen. sa Sige. mga bawat lugar natin pupuntahan. Hindi lang puro business. Walang problema. Di ba? Sarap na po ng tatlong bukas, 200. Ayaw nyo kay Anot eh. Okay, salamat sa inyong lahat. Yan, Tatlong take 200 para makabawi-bawi sa mobile, sa data yung iba. Yan. Sir Junel, pwede na to lahat? Okay. Salamat na marami kay Sir Junel na sa mag-asawa. Tapos bukas ulit na, magpapantay ng mixed subscription din bukas. Coordinator pa baba, manager, kaya na nila yun. Oh, wow. Thank you po sa lahat. Kung may mga leaders na dadagdag bukas para masaya yung Sunday Pinasaya. Pwede, Yan, tama po. welcome. Tama. Para masaya pa rin bukas, ano. Yan. Okay. Mamaya kasi. Thank you sa inyo, Ate Maricel. Thank you po. Thank you. Thank you sa lahat, Kuya Joronel. Ingat po kayo. Sa lahat sa inyo dyan, Kuya Eric. Thank you pa. Thank you, Sige po, Pastor. God bless you. Thank you, Pastor. Opo, God bless Thank you you. po. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you po. Ano tayo, tatlong take 200 at Gcash. Ayan, let's listen to our director. Thank you, Pastor Greg. Sige po. Balik pa sa salamat. Parapol naman tayo. Mamaya kasi ay may mga training pa tayo. Mayroon din tayong parapol 5. Naman? Yan. Oo. Mamayang hapon naman. Ano naman, na natin Sir itong Junel. bro, para makatin tayo sa international webinar. Kasi ang international webinar pag Sabado, mga testimonies yan ng mga naging successful sa Crowd One. So, yun nga, para maka-attend tayo sa Tama, international yan. webinar. May oras pa naman tayo. Kaya pa yan. Yung tatlong parapol ng mag-asawa, Sir Junel. Okay, Sir Danilo, bibilang ng I-scroll na lang natin. I-scroll na lang. Bilang na tayo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Stop. Wala kami nalaglag na butikit. Ako, Ma'am Richie, Caryaso. Ayan. Taga mo. Yata ito ni Sir Rede, ni Brother Rede. Team Singapore yan, si Ma'am Lechi. Congratulations. Praise the Lord! Lagi rin ito na dito lagi present. Tibak talaga ito, Ma'am Richie. Hindi yan nag-absent. Lagi present yan. Present yun eh. Kaya yan ay magiging valedictorian yan kasi naging present eh. Hindi ma-absent. Congratulations, ma. Kung magbibigay tayo ng exam, yan ang kuwan. Honor. Pasa. Ma'am Richie, sponsored by Director Junel, ha? Okay. Congratulations po. Si. Ayan naman yung pangalawa ulit. Wala, so sana Pilipinas. Due. 1, 2, Eh. 3. Non lo so, non sono io che Pakimit muna, tolto eh. hindi Papakimit muna. Kuwan mo, mute mo. Hindi tayo ma-distract. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Naku, ay invalid siguro to. BHF. Hindi pwede. Walang pangalan, ano? Walang pangalan eh. Hindi pwede. Pangalan, hindi ito kuwan. Dapat may pangalan kasi. Dapat may pangalan. Yan. Sabi Okay, pag walang pangalan at numero lang ng number, hindi pwede na. Hindi pwede. Wala, nakikilala na. Pangalan lang. 1, 2, 3, stop.
Linsel Ilagan? Si Linsel. Linsel Ilagan. Kaninong tao ito? Linsel. Linsel Ilagan. Linsel. Ilagan. Paanlit niya para makilala na. Oo. Ma'am Linsel! Para malam na kaninong team. Ang kalaban dito, Paki-unmute po. ang kalaban dito tulog eh. Pag natulog at hindi narinig, eh, Paki-unmute ng host ang ano. Host ang may control siguro. Unmute ko na po siya, Sir Jonel. Ayaw pa rin. ayaw, tulog yan. Mabibilagan niya ni Sir Junel. Gising. Sino may kakilala doon? Pakigising po. Sino yung mga kasamahan nito? Paki-message. Boys out po sa mga kasama ni Mama, ni Mama Linsel Ilagan. Bilangin natin ng 10. Ayan. Mabibilangan yan. Sesentensya. Sige, bilangan mo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagbalik na lang. Magandali. Para nga sinasabi, Sir Jonel Kwan yung aking puso hindi ako kasama dyan sa raffle na yan. Para sinasabi, huwag sana mag-isip. Sabi ng iba. Hello po. Sorry po nalubad, nag-shutdown po yung cellphone ko kasi nahulog. Thank you po, Sir Ronel. Finally. Pangalan ninyo? Iba po? Ano po, bali, ginamit ko po sa Sir Danilo yung Zoom po ng isa pong group namin. Yung Lindsay, sino yung Lindsay? Ibang Zoom to di ba? Linsel Ilagan po, yung naging Linsel po, yung ginamit na Zoom. Dapat Linsel. nagsalita. Linsel po. Ang pangalan niyo po ay Worship His Majesty. Ay, ano po, bali, ako po si Richie Cariaso po. Okay na, ma'am. Okay na kayo kanina. Ako po, nalaglag po kasi na national. No problem. Ano po yung kanina? Okay po kayo Okay. kanina. Okay po. So, Yung si ano Linsel. na po Opo. Sir Jonel? Invalid Linsel po po. si Ma'am Linsel. Okay, thank you. Invalid na yun dahil nabilangan na. Okay. Natawag na. Hindi, sige. Ilan pa lang ang natatawag natin? So, isa pa lang po, nagvalid lang po ay si Ma'am Richie Cariaso. Sige. May dalawa pa. Sige. Dalawa pa. Bilisan natin, tatid tayo ng ano. Thank you. 1, 2, 3, stop. Stop in the middle of Lito. Si Brother Lito. Sino ito? Si Sir Lito. Pagpakita ka para kilala ko yan. Oh, Lito. Okay, unmute. Lito Lapid. Ayun, Sir Lito. Wow. Yeah! Congratulations! Congrats po. Nabunot kayo. Taga-Roma din yan, taga-Roma. Ayan, Roma. Sir Lito, kayo pala yung Kasi alam bro ng number sa Pilipinas na pwede i-gcash natin 200 pesos lang. Okay, message na lang po si Sir Junel o kaya si Mama Maricel para ma-inform. Bakit sa akin na sa Sa'yo na. Brother Junel lang. Ayan. Okay, thank you, Sir Lito. Congratulations po. Yeah, thank you very much. Ay bukas, atin kay bukas meron ulit tayo. Nagtatago ako May parapol daw bukas, may parapol. Grabe yan. Hindi ko lang sino leaders ang sasabay sa akin. Basta meron. Baka marami pang magbibigay din bukas dahil marami bukas kasi hindi pinasaya. O last one, ating tayo ng webinar international. Ayan, last para tayo makapunta Okay, sa Roma. national. Okay. 1, 2, 3, stop. Evangelina. Kasaw. Evangelina. Ay, Tao ni Pastor. Si Ma'am Evangelina Casao. Nasaan yung Congrats po. Thank you. Oh, yan. Unmute niya guys. Ay, nako, congratulations, ma'am. Thank you, sir. Lagi rin kayo po na dyan present nakikita namin araw-araw. Congratulations Thank po. you. Pabigyan na lang po sa uplights nyo, sa leaders nyo, para mas madali yung ma-recognize. Okay. Yung number, pa. Yung number Yung po. pangalan ng mga GCash. Ayan. Ibigay ko sa ating Marie Chris. Chris. Meron ulit, atin tayo sa Hindi Pinasaya. Supportahan natin yung mga singers. Thank you po, Okay, Sir that's Danny. Opo. Thank you. Po. Sir Danny, thank you. Cyril. Thank you rin po. Ayan, meron pa tayong 15 minutes. Sir Jonel, go ahead. Ayan.
Last one. Sino po yung gustong ay, kung nga pala, no? 5 minutes lang ako mag-announce. Bali, sa Monday po, maggagawa po ulit tayo ng Facebook posting. Mixter naman po, Mixter. Hanggang Friday, gawa po kayo ng ipopost natin at bibigyan po namin kayo ng mga white package pag mananalo kayo. Yan. Pakikon mo nga, Ma'am Maricel, paki-explain mo yung ating mga... Baka abot pa yung iba? Okay. 12:46, okay. Alauna po yung ano natin, no, international. May kon pa, may 14 minutes pa. Okay, bali po ngayon ang ating pong Facebook commercial ay kailangan po nating ma-submit sa loob ng hanggang alas 12 po ng gabi dito sa Italia at sa Pilipinas naman po ay ano bang oras? 4 ng madaling araw. Yan, 4 a.m. the morning po. Bali po yan ikinabukasan ng Sunday na. Doon po sa account ni Sir Danny De Los Reyes. Okay po. So mag-i-start po tayo ng posting. Take note lang po sa date. Bali po ay 29 ng November. Dito po ay alas 9 ng umaga sa Italy. 29th of November, 9 a.m. in Italy at alas 4 po ng hapon sa Pilipinas. So isod lahat po tayo ay gising. Oo. And then, may pagbabago lang po dito sa stop posting date, i-resend ko na lang po sa PC. Bali po ay hinilit po ni Director na gawin po. Hanggang 13 tayo. Pero mahaba-haba. Okay. Para mahaba. Haba-habang posting ng ating commercial. So, dito po sa stop posting, ano ko na. Anyhow, pwede naman po natin siya mag-start na post tayo ng sharing regarding po dun sa date na ibinigay namin sa GC. Which is sa 29. Okay? And then, habang po na tumatakbo yung ating Facebook commercial, so ang sunod naman po nating assignment ay yung pong paggagawa lang ng post about sa Facebook, all about only Mixter. Only Mixer. Yeah, kay Mixter lang po yon. It is not video but only photos po yon. Picture lang po yon na kuhanin lang po natin sa ating dashboard. Para po Tama. Kung maaari sis ay hindi nila sasamahan ng mga live trends, only Mixer lang posting. Para po mabihasa. Para ma-promote po natin, para may pakilala po natin sa buong mundo na nasa sa atin po si Mixter na company. Yun po yung purpose noon. Tapos matulungan din po natin yung company at sa ating team na siyempre marami po magtatanong dyan na ano bang ibig sabihin nito. Yan, mayroon tayong chance na... Dani, ano ang prices para ma-remind ulit yung mga contestants natin? Ano? Mga prices. Ang price niya yung ang una ay 2 white package, yung pangalawa white package, tapos yung isa naman ay yung 12 months subscription ng Mixter, yung pangatlo. Okay yan. Okay na ba, diba, sir? Tapos yung tatlo ay 1 month subscription sa Mixter, yung tatlo. Bali 6 sila. Bali ko niya lang isa pinakamaraming likes at saka sa share. Bali 6, bali 12 lahat sila. Tama ba? Tama. 12 lahat. Bali 6 doon sa pagla-like, tapos sa pag-share 6 din. Ayan. Okay ba? Okay po. Inimbitahan ko rin po lahat bukas sa ating Sunday Pinasaya para malibag ng mga OFWs. Mga sigas po tayo kada bukas, 10 sila. At meron nga ulit tayong mga pamimigay na mga Mixter subscription at baka Gcash baka meron din. Tama. Tapos dadagdag ko sa lahat po ng mga presentor, lahat po ng mga nagpi-present na gusto mag-present, gumawa po kayo ng i-record nyo po yung pagpipresent ninyo, gandahan ninyo, inyong ayusin. Tapos ilalagay po natin yan sa YouTube channel. Yan, YouTube channel ni Sir Anthony. Yan, para mai-publish talaga natin, maihayag natin yung Proud One sa pamamagitan ng YouTube ng YouTube, si Crowd One. Bali, pag inilagay po natin diyan sa YouTube channel, ang inyo pong video na naka-record na kayo nagpi-present, na ipapasa naman po yan sa Facebook, di ba, Ma'am Maricel? Ilalagyan lang nila yun ng title,
na kayo yon, tapos picture ninyo, ikakalat natin ngayon sa Facebook. Paramihan po ng views. Paramihan po ng views. No? Pero gagamitin din natin ng Facebook kasi i-share natin doon. Sabihin natin, ay paki-click mo ito, panoorin mo yung business presentation. Yun naman ang gagawin natin doon. Tapos, lalakihan natin ng pa-premyo dyan dahil siyempre, mga presentero yan, ay medyo malaki-laki ang ating pamimigay dyan. 2 months contract po yan, 2 buwan, na ilalagay natin sa YouTube channel ni Sir Anthony. Tapos, pinakamaraming views. Yun po yung ating gagawin dyan. Yan po yung mga schedule. Tapos ay humihingi ako ng sa inyo ng tulong kung paano natin magagawa yung karaoke online na makikita doon yung puntos, yung points. Halimbawa, kumanta kayo na nakakuha kayo ng 85 points, 200. Halimbawa ganoon, naka 95 points kayo o 500 pesos. O, di ba? Nabibigyan kayo ng pagkakataon na manalo kahit hindi kayo nakasama doon sa final ng mga kumanta. Di ba? Yung 70% o 70 points, 50 pesos. Kasi ganun lang naabot mong points eh. Di ba? Tapos pag mababa pa doon, 20 pesos. Di ba? Masaya yun. Yung bang karaoke, mataas magbigay ng score, sigawan mo lang. Sigawan kanta. Pero pipili tayo na yung gagamitin natin yung totoo talaga. Yung pagkumanta, yung base talaga sa totoo. Pero wala kung may application ng karaoke. Meron daw eh. Hahanapin. Kaya nagpapatulong ako sa inyo kung anong ating gagawin online. Halimbawa, kakanta si Mama Maricel. Pakikita natin sa share, isi-share screen natin. O yan, siguro. Pag kakantsawa ka, pag naka-70 ka lang. 50 pesos lamang yung makukuha mo. 50 pesos. Di ba? Iyon naman, gagawin natin, magpapalista din sila. Hindi naman pwedeng kada itatawagin natin. Ibig sabihin, magpapalista sila bago magsimula yung kantahan, palista muna kayo para kayo ay makasama doon, matawag. Dahil siguro pagtapos ng ating championship. Pagkatapos yan, sir, ng ating yung Got Talent. Bro, sisingit na ako sandali, bro. Kasi mag-umpisa na yung ating international webinar. Yung pong mga hindi pa nakasubscribe ng ating official YouTube channel, Crowd One Team Europe International. Yan, importante yan. Subscribe po kayo dyan kasi nandyan po yung mga success stories ng mga naging leaders natin. Kaya napakahalaga po na masubscribe ko yan kasi every day ako nagda-download dyan ng mga new videos, mga testimonies yan na rinirecord natin dito sa ating mga webinar. Iba-ibang kwento po ng buhay yan. Kaya po ay mag-subscribe kayo dyan. Marami po kayong matututunan dyan. Yung pong mga nanghihina, yung pong walang mga invites. Kumbaga, pag napanood nyo po yung mga video na dyan, mamimili na lang kayo kasi linalagyan ko na ng title ngayon. Click nyo lang yun at mapapakinggan nyo yung mga naging success ng mga, may mga umiyak dyan, may mga talagang tuwang-tuwa sa galak dahil nga ay during pandemic ay nakatulong na malaki sa kanila si Crowd One. Nandyan po lahat, makikita nyo dyan. At yan po ay pagtutulong-tulungan din natin sa mga gagawa ng YouTube dahil yan po ay another source of income po natin yan, mga members natin. Pagtutulong-tulungan natin, halimbawa meron na tayong 15,000 members ngayon, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, di natulungan natin yung member natin kasi mamomonetize po yan. Pag naka 1,000 na subscriber na po yan, pwede na pong pirahin po yan. Kaya tulong-tulong po tayo na gawin yan po. Yan po yung susunod po natin yan na project. Ang programa natin dyan, bro, ay ganito. Ay magkakaroon din tayo dyan ng pa-premyo. Gawa kayo ng YouTube channel, no? YouTube channel. Halimbawa, ang kontrata natin ay 2 buwan. Pinakamarami nag-subscribes. Bibigyan natin ng lumalagapak na malaking premyo. Di ba? Crowd one. At yung disqualified yung hindi Crowd One. Basta yung mga business presentation, i-record ninyo, mga nag-testimony, yung mga tungkol sa Crowd One. Lahat ng Crowd One ay may lahat ng videos may Crowd One presentation. I-check namin mga directors yung YouTube channel niyo, i-check namin kung kayo qualified. Kung hindi ay sorry kasi may mga inilagay kayong ibang business doon ay hindi pwede. Kailangan only kasi siloso yung si Crowd One eh.
Generous na bibigay. Generous Yan, na. si Mama Maricel, gagawa na rin yan. 2 months contract, pinakamaraming nag-subscribes, bibigyan natin lumalagapak na premyo. Tindi, makaabot kayo ng 10,000. Ay, matindi yan. 20,000 pesos yan monthly. Asan ka ba? Isa dami nating membro dito sa Crowd1. Kaya makipagkaibigan kayo sa kapwa members kahit Correct. Tapos, Tama po. pagalingan lang tayo ng pagalingan tayo ng record at saka Sa pagandahan. Henry, ikaw nakakaisip na. Di ba? Hanggang alas Uy, 9 nag-iisip po na tayo. rin mukhang maengganyo na rin ako magawa ng YouTube. Ayan ang pag naka 1,000 ang usapan natin dito, pag naka 1,000 na subscribes nag-subscribe diyan sa inyong YouTube channel, abay magi-interview ha, parang yung si Sir Anthony. Yeah, si Brother Eddie, malapit na yan, si Brother Eddie Onya. I-interviewin tayo ni Brother Eddie. Ayan, meron schedule tayong i-interviewin dito sa Crowd1 live. Mag-DJ na ngayon si Brother Eddie. Di ba? Kaya Kuya Eric, gawa ka rin. Diyan sa gawin mo. Dali bukas paki-announce yan, yung plano. I-announce natin lahat yan, yung mga programa. Mayroon naman tayong secretary dyan, lahat nakalista. Yan si Mama Maricel. Yan ang gagawin nating official ng ating kwan dito sa ating team. Atin po tayo ng international webinar ngayon dahil puro testimonies din yun, mga ibang lahi. Minsan may Pilipino na mga president. Mama Maricel, may sinasabi ka? Hindi, ito lang pong last na message para sa atin, last 2 minutes po, So, sa atin pong Sunday Pinasaya, November 29, bali po ito ay alas 12 ng tanghali dito sa Italia, 7 p.m. po sa Pilipinas, Let us sa ating pong 6 singers who will qualify for championship. Bali, 10 sila sa Mama Maricel, 6 yung kukunin bukas. Yes, sir, yeah. 6 singer who will qualify for the championship round on December 6. We'll be giving away free subscription raffles to all coordinator ranks down to the starter and guest. See you po tomorrow sa ating... Bukas po yun. At yung ating December 20, mayroon tayong concert online sa atin. Linggo po yan. Tapos may Christmas party tayo. Ayan, masaya. 26 po yan, December. Maghapon natin gagawin yan. Luluto tayo spaghetti sa kanya-kanyang bahay. Handa natin sa kanya-kanyang bahay muna kasi bawal tayo magbisita. Tapong-tapong, ako magluto ng adobo. Ayan. Sa Christmas party, marami tayong gagawin dyan. Magpapalaro tayo dyan, magkakantahan. Mamimigay ng prize. Pwede rin tayo mag-exchange gift dyan. Bigas. Hindi ko alam exchange gift. Diba? Pwede rin, di ba? Paki-message na po ako sa 3 nanalo ng 200 Gcash. Gagawin po namin ang kanya sa Christmas party. Halimbawa, mga directors manager, magpapalitan ng regalo, pero sa bangko na ipapasa. Halimbawa, 50 euro pataas, o dumating sa akin, 100 euro, tubo ako. Yung mga ganon. Ganon na lang. Para kung anong gusto nyo, mabibili ninyo. Kaya lang, hindi na katulad ng regalo bubuksan mong ganon. May message mo na, ito ang regalo ko sa'yo, bro. Ayan. Para bumili ka ng gusto mo. Yan na lang muna yung ating Christmas party. Nabigay ng regalo. So, bali po sir, mamayang start natin sa ating second part ng ating ay alas 2:30. Tama po sir? Mag-start na tayo ng alas 2 pagkatapos ng magpapasok na tayo, mag-open na tayo pagkatapos ng international webinar. Bubuksan ko ulit ito. Ito din ang ating gagamitin para makapagsimula na tayo at si Kuya Eric din ang magbi-business presentation din siya, o presentor. Speaker natin. Sige po. Ngayon, kakain muna tayo. Habang nanonood tayo ng international webinar, kakain muna tayo tapos balik ulit tayo. Okay. Break time muna sa opisina. Salamat po. Salamat sa inyo po. Sir Danny. Sige po. Tawag dito. I-guest ko lang yung pamangkin ko. Pwede ba yun? 16 years old. Kasi gusto ko lang iti-train siya. Iti-train ko lang po siya. Sige. Huwag mo muna i-member. Huwag mo muna i-member. Babalo kasi yung 18 years old. Yes po, opo. Sige, pwede naman. Makinig. Pwede naman. Pwede naman kayo. Nag-closing prayer na? Hindi pa. Pwede mo nga, sir. I-close mo muna. O baka si Pastor Roger, narito rin siya. Baka. Sir Danilo, pahabol nga po. Sige pa. Sir, hindi po ba lahat na lang nang react yung sa sa video? Counted?
Okay po Hindi yan. po pwede. Pwede po yan kasi Kasi di ba heart lang po yung sinabi mo, sir? okay po yan. Basta crowd 1, basta tungkol po sa crowd 1, inookayhan ko na po kasi hindi po marami yung pasa eh. Kasi ang iba po nahirapan. Apa. Okay po yan. Kasi yan po ay paramihan po ng kanyan eh. Ng Apa. Reaction. reaction. Oh. Kasi alam ko sir, mayroong angry sa akin eh. Okay lang po. Siyempre, yung ginawa nilang maganda, yun po yung kwan. Kung ang inyo pong ginawa, titingnan po natin kung marami po ang magbibigay ng puso doon sa inyong ipopost. Basta Start tong na po yung webinar. Pasok na po tayo. Start na para mampupan natin. Share mo na Sige po, salamat sir. Salamat sir sa inyo lahat. Sige po. Lagyan po natin ng payan si Pastor Roger. Siya, si Pastor Roger. Oo, nandiyan pala. Ireland, Saudi Arabia. Wow, we have the UK Ano po, Pastor? Dubai in the house. That's so exciting. Micronesia, South Africa. We need to say Canada, welcome. Ethiopia, welcome. Sige po, type mo na lang po muna. No? Sige po, sige sir. Lord God, Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa presentation, sa biblical economics na aming natutunan ngayon hapon sa buhay po ni Pastor Greg. Patuloy niyo po sa pagpalain, gabayan, Lord God, let the desires of his heart, Panginoon, ay inyo pong katagpuin. Salamat, naging blessing po siya sa amin, sa mga wisdom na pinagkakalog mo sa kanya, na binabahagi sa amin, sa lahat ng mga nakinig, ay maranasan namin ang iba yung pagpapala sa lahat ng aspeto na iyong buhay. Salamat kay 02, Director Krista, Sir Danilo de los Reyes, kay Mama Maricel, at sa lahat na leaders, kay Sir Eddie, sa iba pa, Panginoon, na ginagamit mo lang daluyan ng pagpapala ang bawat isa para sa aming mga kababayan. Lord God, at sa aming pong paghiwalay, pansamantala o Diyos, kayo po ang mag-ingat sa amin at patuloy maranasan namin ang iyong pagmamahal at pagpapala, Panginoon. At binabalik po namin, kayo po'y karapat-dapat sa lahat ng papuri, pagsambat paglulahati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. 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 Amen po. Amen. Thank you. Kita po ulit mamaya. Amen. Tawid po na po tayo. Tawid na po tayo. Tawid sa international.